Kamusta? Welcome sa Miami, Florida. Ngayon papunta tayo sa Hilaga patungong Chicago, sakay ng Amtrak Floridian sa isang biyahe na aabot ng halos 2 buong araw. Ngunit kamakailan lang nagkaroon ng tren na ito. Noong 2024 pinagsama ng Amtrak ang dalawang long distance na ruta at nilikha ang Floridian, ang pinakamahabang sleeper train sa silangang Estados Unidos. Sa loob ng 2 araw, malalaman natin ang bagong sleeper train ng Amtrak. Magsisimula ang biyahe sa Amtrak Station sa Miami. Binuksan noong 1978 ang istasyon ng Miami, ang pinakatimog na dulo ng mga tren ng Amtrak, Silver, Meteor at Floridian na nagseserbisyo sa 70,000 pasahero taon-taon. Walang espesyal sa gusali ng istasyon. Isa lang kalagay itong malaking kahon na may ilang upuan sa loob. At pagpasok natin sa loob ng kahon, yun lang din ang makikita natin. May mga upuan, ticket desk, vending machine at modelong tren ng buong istasyon ng Miami. Uy, ayan ang istasyon. Kung sisilip tayo sa loob, makikita kaya natin ang sarili natin. Unang tawag sa pagsakay ay 20 minuto bago alis, simula sa sleeper na pasahero. Bibiyahe tayo ngayon sa Kotse 4,000 at 12 ang huling sleeper sa Floridian at sa kabutihang palad, nasa Viewliner 2 sleeper tayo, isa sa mga pinakabagong overnight na kotse ng Amtrak. Habang dumudulas kami sa pasilyo, nakita namin ang kwarto 5 ang aming tahanan sa loob ng 2 araw. Umalis na ang Floridian mula Miami, simula ng aming 2,000 milyang biyahe papuntang Chicago. Dahil dulo ng ruta ng 2 sleeper train ang Miami, dito nilagay ang maintenance base para ayusin ang mga tren bago ibalik pa Hilaga. Makikita mo sa labas ng riles ang iba't ibang rolling stock kasama ang ilang face pito na viewliner na pininturahan. Habang umaalis tayo sa Miami, silipin natin ang ruta papuntang Chicago. Nagsisimula ang biyahe sa Miami, kasunod ang Silver Star papuntang Gold Coast ng Florida at dumaraan sa Fort Lauderdale at West Palm Beach. Sa Timo, Orlando, liliko ang Floridian pakanluran papuntang Tampa, sakay ikot ang tren bago magtuloy pa Hilaga. Dadaan tayo sa Carolinas buong gabi at aabutan ng araw sa Raleigh papuntang Washington, District of Columbia. Sa Washington District of Columbia, nag-iba ang kwento ng Floridian mula Miami. Sinusundan natin ang Silver Star, pero mula District of Columbia hanggang Chicago, susundan natin ang dating ruta ng Capital Limited. Mula Washington, District of Columbia, dadaan ang tren sa Appalachian Mountains sa West Virginia at Pennsylvania. Sinalubong tayo ng umaga sa Indiana, mabilis dumaan sa Midwest, at ang Floridian ay huling lumiko pa Hilaga sa Illinois, tumuloy sa Chicago Union Station, dulo ng linya. Lalakbayin natin ang kabuang 2,076 milya sa ating pakikipagsapalaran ngayon na may biyahe na tatagal ng 46 na oras at 40 minuto. Kahit tawag sa Florida ay Sunshine State, nagsimula ang biyahe namin sa ilalim ng makapal na ulap na nagbigay ng madilim na pakiramdam sa buong Gold Coast. Mula Miami hanggang West Palm, ang Floridian ay parang tren sa lungsod. Huminto kami ng 5 beses sunod-sunod sa Hollywood, Fort Lauderdale, Deerfield Beach, Delray Beach at West Palm Beach. Nagbibigay linaw sa paglalakbay namin ang JetBlue at 321 nyo mula Fort Lauderdale. Oo, pwede kang lumipad papuntang Chicago ng ilang oras lang, pero wala kang adventure sa biyahe. Kaya mas gusto ko sumakay ng tren, walang stress at alalahanin. Parang walang halaga ang oras habang kami nagpapahinga at pinagmamasdan ang tanawin sa harapan. Hinahati ng pagkain ng araw at paparating na ang una. Pumunta kami sa dining car at umupo sa isa sa mga mesa. Sa Amtrak, may community seating kaya makikilala mo ang ibang pasahero habang kumakain. Pwede ring magpa-deliver ng pagkain sa kwarto mo kung gusto mo doon kumain. Nagaya ng Floridian ng tradisyonal na Amtrak dining menu na may sariwang lutong pagkain sa bawat kainan. May 7 pagpipilian para sa tanghalian at ang pinili ko ay ang Angus Burger. Karaniwan, ang pagkain sa Eastern Long Distance Train ay para lang sa sleeper. Pero kamakailan, binuksan na ng Amtrak ang dining sa coach passengers. May bayad na lang. Siyempre, ang almusal ay nagkakahalaga ng $20, ang tanghalian 25 at ang hapunan at 55. Walang limit ang non-alcoholic na inumin sa bawat pagkain, kaya huwag mahiyang humingi ng gusto mo.
Ang aming burger ay mabilis na inihahain, may kasamang iba't ibang gulay sa ibabaw at patata sa gilid. Malaki ang burger na ito at ang mga sariwang gulay ay nagbibigay ng masarap na lutong. Kasama ng tanghalian ang panghimagas, maaaring pumili ng brownie o butter cake. Pinili ko ang pinakamagandang opsyon, ang butter cake. Okay lang ang brownie, wag yun na akong alalahanin, pero mas panalo talaga ang butter cake. Sa amin, mainit itong inihahay na may strawberry syrup, sobrang sarap. Sobrang tamis at linamnam nito, eksakto sa kailangan ko matapos ang unang pagkain namin sa Floridian. Matapos ang tanghalian, nagpatuloy kami pahilaga sa Silver Star, unang bahagi ng kakaibang hybrid na biyahe ng Floridian. Kung magbibiyahe ka mula Florida papuntang Midwest, mas pipiliin mo bang sumakay sa mahabang tren o hatiin ang biyahe sa dalawang ruta? At kung nag-enjoy ka sa mga sleepoy train na biyahe tulad nito, i-consider mong pindutin ang subscribe button sa ibaba. Marami pa akong ibang long distance na video na paparating, kaya manatili ka lang kung gusto mo pang makakita ng iba pa. Habang nagtatanghalian ako, nakasalubong ko sina Cole at Emily ng Adventure Cruise na magka-partner na YouTuber. Nagdodokumento rin sila ng Floridian papuntang California. Kung gusto mo makita mula sa ibang perspektibo, panoorin mo rin ang kanilang video. Ngayon, panahon na para libutin natin ang ating sleeping car at saan pa ba mas magandang magsimula kundi sa ating roomette. Ang roomette, ang pinakamaliit na akomodasyon ng Amtrak, sukat 3.5 by 6.5 talampakan o 2 by 1 metro. May maroon na maket, madilim na veneer at krema ang mga pader sa loob nito. Ang bawat roomette ay kasya para sa 2 pasahero, pero mas komportable ako kapag solo akong naglalakbay. Sa daytime configuration, may 2 komportableng upuan kung saan ang isa ay mas makitid kaysa sa isa para magkasya ang lababo at hagdan. Sa itaas ng bawat upuan ay may mga ilaw at kontrol para sa kwarto. Makikita mo sa pagitan ng upuan ang air vent, tray table at lagayan ng tasa. Madali lang. Pinakastig na tampok ng Viewliner roomette at malaking upgrade ay ang buong lababo at vanity. Ibinababa ang lababo mula sa pinaglalagyan, kitang-kita ang malaking palanggana at gripo. Katabi nito ang 2 saksakan at ilang kontrol. Wala kaming inidoro sa Viewliner roomette. Ang Viewliner isa ay kilala sa ensuite na inidoro sa ilalim ng mas mababang hakbang. Binago ng Viewliner 2 ito, tinanggal ang inidoro sa kwarto at pinalitan ng pangpublikong banyo sa dulo ng bawat bagon. Sang-ayon ako sa desisyong ito. Sino ba naman ang gustong matulog sa tabi ng inidoro? Pero naiintindihan ko rin yung mga mas gusto ng sariling ensuite na inidoro. Kahanga-hanga ang imbakan sa Viewliner 2 roomette. May 2 medium size na compartment sa pagitan at ilalim ng hagdan at isang malaking lagayan sa itaas ng upuan. Kung ikukumpara sa Superliner, bawat kwarto sa single level fleet ng Amtrak ay may tig 2 bintana, isa sa upuan, isa sa upper bunk. Ang upper bunk ay bumababa mula kisame sa riles at humihinto sa ilalim ng mga upper na bintana. Mas malalim nating mapapansin ang mga tulugan pagdilim. Ang roomette, kahit maliit ang sukat, ay magandang pagpipilian para sa mga solo traveler o magkapareha. Pero magkano nga ba ang halaga nito para sa biyahe natin? Ngayon, nagbayad ako ng 8,800. Oo, malaki yon. Pero kasama na rin dito ang 6 na pagkain, halos 2,100 milya ng biyahe at 2 gabi sa loob ng tren. Oo, malaki nga. Pero sa tingin ko, sulit naman, lalo na para sa kasiyahan ng pagsakay sa tren na yon. Sa simula ng video, sinabi kong swerte na lang tungkol sa Viewliner 2, pero hindi lang talaga swerte yon. Karaniwan, ang mga tren sa silangan para sa mahabang biyahe ay may 3 sleeper, 2 Viewliner, isa at isang Viewliner 2. Bagamat di sigurado, kung tatawag ka sa Amtrak at hihingi ng huling sleeper sa tren, malamang mapupunta ka sa Viewliner 2. Sa likod ng bagon ay may 2 pangunahing pasilidad, ang mga banyo at ang shower. Maganda at medyo maluwag ang bawat banyo kahit hindi accessible ang pasilidad. May lababo sa isang sulok, may inanggulong inidoro sa isa pa at may basurahan sa pangatlong sulok. Ang paliguan para sa mga pasaherong nasa roomette ay nasa tapat ng mga banyo.
Pagbukas ng pinto, makikita ang malaki at magandang shower stall. Una, maluwag ang espasyo. Di tulad ng viewliner isa, bukas mula sahig hanggang kisame ang mga shower ng viewliner. Dalawa, medyo maluwag ang tuyong bahagi ng kwarto, may malaking upuan para sa pagpapalit ng damit at maraming malilinis na tuwalya dito. Ang toilet sheet ay ibinibigag kapag hiningi sa car attendant. May frosted glass na pintuan sa pagitan ng shower at ng changing area. Madaling gamitin ang shower controls at malakas ang tubig, perpekto sa paliligo sa biyahe. Kilala ang Florida sa dalawang bagay, sikat ng araw at mga dalandan. Sa wakas, napalitan na ng asul na langit ang makapal na ulap sa South Florida na tumutugon sa unang kahon. Natapos ang pangalawang kahon habang dumadaan tayo sa gitna ng mga sakahan sa Florida. Ang Silver Meteor at Floridian ng Amtrak ay may magkahawig pero magkaibang ruta mula Miami hanggang Washington, District of Columbia. Ang Silver Meteor ay sa direktang ruta sa baybayin, malapit sa Atlantic. Ang Floridian, bagamat halos pareho ang ruta, ay may dalawang dagdag, ruta papuntang Tampa at isa papasok sa Carolinas. Sa Auburndale, humiwalay ang tren namin mula sa Meteor papuntang Tampa. Tanaw sa likod ang mga riles pahilaga. Ilang minuto matapos tayong lumiko pa kanluran, sumulpot sa tanawin ang Lakeland habang tayo ay huminto. Ang Lakeland ay parang dalawang istasyon dahil babalik tayo sa dinaanan bago magpatuloy pahilaga. Ang Lakeland lang ang istasyon sa United States na may hiwalay na hintuan para sa pagbaba at pagsakay ng pasahero. Ang Plant City ay dumarating wala pang 10 minuto matapos umalis ng Lakeland habang dumaraan ang tren sa dalawang diamond ng riles. May camera ang virtual rail fan dito at nang binuksan natin ang stream, nakita natin ang tren na dumaan ng mabilis. Malapit na tayo sa Tampa, pero bago pumasok sa istasyon, may kakaibang kailangang gawin ang Floridian. Ang Tampa ay isang istasyong stub end. Ibig sabihin, kailangan umikot ng tren bago magpatuloy paakyat sa Hilaga. Para magawa yon, lilihis ang Floridian sa hilaga ng main line at iikot pabalik. Sa Navy ng Ybor City, tampok ang natatanging bahagi ng rutang ito na nagmula sa paraan ng paglika ng tren. Magsisisimula tayo sa paglipat sa hilagang bahagi ng Y, umaandar ang tren para makalampas sa switch, tapos inayos ang switch para sa kabilang bahagi. Ang konduktor ay pumuwesto sa likod ng baggage car at nagsisimula na ang 22 milyang paatras na manobra. Mabagal ang tren papasok ng Tampa, limitado sa lakad ng tao habang tumatawid sa 18 tawiran papunta sa istasyon. Kanina, nabanggit ko na ang Floridian ay kamakailan lang nabuo dahil pinagsama ng Amtrak ang dalawang long-distance tren. Nagsimula ang tren bilang dalawang ruta, Capital Limited mula Chicago papuntang District of Columbia at Silver Star mula New York papuntang Miami. Noong 2024 sinimula ng Amtrak ang konstruksyon para ayusin ang dalawang East River Tunnel tubes na nasira ng Hurricane Sandy noong 2012. Para limitahan ang galaw sa mga tanaw, pinagsama ng Amtrak ang Silver Star at Capital Limited sa isang ruta at inalis ang Silver Star biyahe mula District of Columbia papuntang New York City. Sa proseso, ginawang single-level cars din ang Capital Limited sa bagong tren kaya napalaya ang Superliner fleet para magamit sa mga long-distance na tren sa kanluran. Ang Floridian ay tinukoy bilang pansamantala na may planong baguhin ang serbisyo kapag natapos na ang proyekto sa East River Tunnel. Sumakay ka na sa tren habang pwede pa dahil hindi natin alam hanggang kailan ito magagamit. Ang Tampa ay isang abalang hintuan para sa Floridian. Ang paghinto dito ay naka-schedule ng 18 minuto upang bigyang daan ang maraming tao na sumakay at bumaba ng tren.
Ang paghinto ay pagkakataon para makita ang Viewliner 1 at 2 na bagon sa tren. Ang Viewliner 1 ay ang unang henerasyon ng single-level sleeper na ginawa ng Marel noong 1995. Ang Viewliner 2 ay ang pangalawang henerasyon na pinahusay ang tagumpay ng V1 at ginawa ng Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles noong huling bahagi ng 2010. Mamaya, titingnan natin ang Viewliner 1 sa biyahe para makita ang pinagkaiba nila. Pagbalik sa tren, binigyan tayo ng attendant sa dining car ng bina-reservation na yung gabi. Pag alis mula Tampa, mabilis tayong dumaan sa suburb at muling tinawid ang Plant City Diamonds. Kinailangan huminto ng Floridian para siguraduhing malinis ang riles. Dito nakita natin ang virtual rail fan camera sa tore sa tabi ng riles. Ginawa natin ang pangalawang hintuan sa Lakeland, na yun naman para magsakay ng mga pasahero bago tayo magpatuloy sa papalubog na takip silim. Sa dining car, oras na ng hapunan. Nasa mesa na ang salad at tinapay at agad kinukuha ng staff ang order natin pag-upo. Alam kong may 4 na pagpipilian sa hapunan, pero paano ko tatanggihan ang sobrang sarap na steak na yon? Binigyan din kami ng libreng alcoholic na inumin tuwing hapunan, isa bawat pasahero. Dumating kami sa Orlando habang tinatapos ang appetizer. Panibagong pagkakataon ito para makahinga ng sariwang hangin. Kahit naghahapunan na kami, naglaan ako ng ilang minuto para lumabas at huminga ng sariwang hangin. Weird na nandito ako ngayong gabi matapos dumaan dito kahapon sakay ng Silver Meteor, wala pang 36 na oras ang lumipas. Pagbalik sa tren, inihay na ang steak namin. Lutong ayon sa order, may port wine sauce, green beans at mashed potato sa gilid. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong kumain ng steak, pero palagi itong masarap, pati ngayong gabi. Malambot, makatas, malasa, perpekto. At para sa panghimagas, ang chocolate spoon cake. Madalas, iniiwasan kong kumain ng sobra, pero tuwing nasa Amtrak ako, hindi ko na iniinda ang calories, lalo na't sobrang sarap at ganda ng pagkain. Ngayon, alam kong madali lang sagutin, pero kailangan ko pa ring itanong, tradisyonal na kainan o flex dining, alin ang mas gusto mo? Pagbalik namin sa kwarto, ginawang kama ng car attendant ang mga upuan. Ang ilalim na kama ay mga 6.5 talampakan kapantay ng buong roomet. 2 metro ito para sa mga gumagamit ng metric. Ibababa ang itaas na kama para tumapat dito. Tinatapos ang pagbabago ng roomet mula araw hanggang gabi. Para sa unang gabing ito, naisip kong matulog sa itaas na kama. Mahirap akyatin ang itaas na kama, pero nakatulong ang malalaking hagdan. Mas mababa ang taas ng itaas na kama kaysa sa ibaba dahil kailangan isaalang-alang ang frame at guide rail sa dulo. Sapat ang haba nito para sa akin na 6.3 feet ang taas at komportable pa rin. May safety harness sa kisame, maliit na bulsa, kontrol ng ilaw at ventilador malapit sa ulunan. Habang maayos na ang kama namin, may isa pa kaming gagawin bago matulog. Huling break para sa sariwang hangin dito sa Jacksonville. Ang hintuan namin sa Jacksonville ay nagbibigay sa amin ng 20 minuto para makalabas at makalakad-lakad, isang bagay na kailangan talaga namin gawin para masunog ang ilang calories pagkatapos ng kinain naming cake. Sa unahan, nakita namin na ang 2 Siemens ALC 42 locomotives na 320 at 300 at 8 ang may karangalan. Ngayon, ang pares ay pininturahan ng phase 7 at phase 6 na kulay ayon sa pagkakasunod. At sa likuran naman, ang ating sleeper kumikislap ng maliwanag sa ilalim ng ilaw ng istasyon. Sa Ilagang, Florida, dumaraan ang Floridian sa dating ruta ng Silver Star patungong Washington. Dito magsisimula ang ikalawang bahagi ng kwento ng tren, ang paglipat mula Silver Star patungong Capitol Limited Rails. Pagbalik sa tren, umaayat tayo sa kama at patay ang ilaw. Sa unang araw,
Sumalubong sa atin ang kahel na abot tanaw ng alas 7 ng umaga sa ikalawang araw. Sa isang himala, nasa oras tayo. Ang Floridian ay madalas na nahuhuli, karaniwang dumarating sa Chicago ng late ng 1 oras at 32 minuto sa 2025. Ang makarating ng tama sa oras ay malaking panalo. Makakarating kaya tayo ng nasa oras sa Chicago? Hindi ko alam, pero hindi na mahalaga dahil may mas malalaking iniisip ako ngayon. Almusal ang iniisip ko ngayon. Ang almusal ay unang dumating, unang makakakuha at may 4 na pagpipilian para sa unang almusal natin, ang scrambled eggs. Di ito mukhang masarap dahil may tinunaw na cheddar cheese sa ibabaw, pero okay na ang lasa. Ipinapareha ito ng bacon at biscuit sa gilid at syempre, ang pinakabagay na almusal na kape at orange juice. Sa labas ng North Carolina, may ilang bahaging niebe habang papasok kami sa rally. Ang rally at kanlurang ruta sa Carolinas ay pamana rin mula sa Silver Star. Ang Silver Meteor ay malapit sa baybayin, samantalang ang Silver Star ay dumadaan sa loob ng lupa bago lumiko rin papuntang Tampa tulad ng nabanggit kanina. Habang humihigop ng bagong kape at nilalanghap ang sariwang hangin, balik na tayo sa tren papuntang District of Columbia. Bago tayo maghanda sa biyahe papuntang Washington, may isa pang akomodasyon sa Viewliner Sleepers na dapat tingnan, ang mga silid tulugan. Kung gusto mo ng overnight train trip pero mas maluwag na espasyo o sariling banyo, ipakikilala kita. Ang Viewliner 2 na silid tulugan. Ang silid tulugan, ang pangalawang pinakamalaking akomodasyon na available sa Viewliner 2. Viewliner 2. Ang mga silid tulugan ay may sukat na 6.5 by 7.5 talampakan o humigit kumulang 2 by 2.3 metro sa araw. Ang silid tulugan ay may buong lapad na sofa at isang armchair, katulad ng roommate. Komportable ang sofa, pero mas malapad ang kama sa ilalim dahil sa pagkakaayos nito. Sa magdamag, ang pangalawang kama ay itinatago sa araw at ibinababa mula kisame gamit ang lever. Kahit hindi kasing lapad ng ilalim, mas maluwag pa rin ang itaas na kama kaysa ibang opsyon. Sa roommate sa itaas ng sofa, may parehong magagandang ilaw para sa lugar at pagbabasa, pati 2 saksakan sa pagitan ng mga kwarto. Ipinagmamalaki nito ang isang kumpletong vanity kasama ang sariling banyo at shower. Ang vanity ay may lababo, sabon, pangalawang set ng saksakan at malaking salamin. Ang shower sa kwarto ay parang communal facility sa dulo ng kotse, pero may toilet sa gilid imbes na upuan. Maliit nga, pero maganda pa rin na may sariling pasilidad. Ang espasyo para sa imbakan sa kwarto ay katulad ng sa roommate na may kabi sa itaas ng pinto. Bukod pa rito, may dagdag na imbakan sa itaas ng banyo na nagbibigay ng dagdag na espasyo na kasya pa ang 1.5 maleta. Walang duda, ang kwarto ay malaking pag-angat kumpara sa roommate kahit na doble ang presyo. Mas gusto ko ang komportableng roommate pero maganda ring piliin ang kwarto. Sa kanto, makikita natin ang ikatlong uri ng matutuluyan sa Viewliner. Ang kwarto na may sukat na 75-65 talampakan ay may dagdag na espasyo para sa pasaherong gumagamit ng mobility aid devices. Magkapareho ang ayos ng kama at upuan sa kwarto na nilabasan natin, pero magkaiba ang palikuran at paliguan. Ang lababo at palikuran ay nasa pader sa tabi ng panlabas na pasilyo kaya madaling ma-access at gamitin. Nasa likod ng pinto ang paliguan. Pinalaki ang shower stall para magkasya ang accessibility seat o mobility aid at madaling maabot ang mga kontrol. Kung nag-aalala ka sa privacy habang naliligo kasama ang iba, may malaking kurtina ang accessible na kwarto na natatakpan ng buong silid. Pagkatapos makita ang mga pasilidad, pipiliin mo ba ang murang roommate o magdadagdag ka para sa kwarto? Kahit parang kakakain lang natin ng almusal, oras na ulit para sa tanghalian. Pinili ko ang paddy melt at brownie para maiba naman. Parehong masarap at masasabi ko na unti-unti nang nagiging paborito kong tanghalian ang patty melt.
Karaniwan, pahinga ang Richmond, Virginia para sa 9 minutong break, pero para sumunod sa oras, ginawang regular na hintuan ito ng crew. Walang problema, may 45 minuto tayo dito sa District of Columbia sa ilang oras. Dadaan na ang Ilog Potomac sa tabi natin habang papalapit sa District of Columbia. Karaniwan, makulay ang bahaging ito ng biyahe, pero dahil sa makapal na ulap at yelo sa tubig, naging kulay abo ang tanawin. Tumingin sa kaliwang bahagi ng tren pagdating sa District of Columbia para makita ang Washington Monument, Jefferson Memorial at Capitol Building. Bago pumasok sa mga lagusan ng Union Station, Ang Washington District of Columbia, ang pinakamahabang hintuan ng Floridian kung saan inaasikaso ang tren at nagpapalit ng crew bago magtuloy sa Chicago. Pero ang hintuang ito ay hindi lang para sa crew change. Dito rin nag-uugnay ang Floridian sa dalawang kilalang tren. pag alis namin sa Miami, sinundin namin ang dating ruta ng Silver Star mula Washington hanggang Chicago. Nasa Capitol Limited Area na tayo. Dito nagsasama ang dalawang serbisyong ito na lumilikha ng tuloy-tuloy na biyahe sa silangang Estados Unidos. Ang Washington District of Columbia ang timog na dulo ng Northeast Corridor. Kahit nasa ilalim tayo ng catenary wire, hindi natin ito gagamitin. Sa halip, mananatili tayo sa diesel. Handa na ang ating ALC 42 na ihatid tayo hanggang Chicago. Habang nakaupo tayo rito, buhay na buhay ang istasyon. May mga tren na dumarating at umaalis bawat ilang minuto. At habang naghahanda tayong bumiyahe pakanluran papuntang Chicago, isa sa mga susunod na henerasyon ng ACELA ng Amtrak ang nagsisimula ng biyahe nito pahilagang silangan papuntang New York City. Sa mga pasahero ng Floridian, ang District of Columbia ay magandang pagkakataon para bumaba ng tren, mag-unat ng binti at makapasok sa istasyon. Kung pipiliin mong pumasok sa loob, tandaan na aalis ang tren kahit ikaw ay nasa loob o wala. Ang paboritong sabihin ng Amtrak ay, ikaw ang umalis sa tren, hindi ka iniwan ng tren. At napakahalaga nito dito, lalo na sa mga mahahabang hintuan. Dahil sa mga salitang iyon, naisip kong bumalik na tayo sa tren. Saktong oras kaming umalis sa District of Columbia, iniwan ang Silver Star para simulan ang biyahe sa Capitol Limited. Ang abong langit ay unti-unting nagpapaputi sa paligid habang nagsisimula ng bumagsak ang mga munting nyebe mula sa itaas. Dumaan kami sa Gaithersburg, Maryland. Sa labas ng bintana, may ilang tagahanga ng channel na naghihintay ng tren namin papuntang Chicago sa platform.
Nagkasalisi kami isang araw pero nakuha pa rin nila ang Floridian at ang ganda ng kuha kaya hindi pwedeng hindi isama. Matapos naming magpaalam sa Potomac ilang oras nang nakalipas, heto't muli naming nakita ang aming mga sarili sa tabi nito habang bumibiyahe sa Maryland. Ang makakapal na hanay ng mga puno ay nagpapahirap na lubos naming ma-enjoy ang tanawin sa tabi ng ilog, pero may ilang mga paglilinaw na nagbibigay sa amin ng sulyap sa mga kamanghamanghang tanawin. Higit pa dyan, ang pakalawang linya ng tren sa tabi namin pala ay ang makasaysayang Cascades, Northern and Oregon Canal, dating ginagamit sa pagpapadala ng uling mula bundok papuntang Washington. Nasa kanayunan man ng Maryland, umaabot pa rin dito ang mga tren ng mga nagko-commute. Ang Brunswick Line ng MARC ay dumadaan mula Washington, District of Columbia hanggang Frederick, Maryland at Martinsburg, West Virginia. Kakaiba talaga ang biyahe para sa mga nagko-commute. Matataas na puno, tanawin ng ilog at oras para mag-enjoy. Gusto mo bang makapanood ng video tungkol sa Brunswick Line? I-comment lang sa ibaba. Maganda ang bahaging ito ng linya, ngunit tila hindi ka panipaniwala ang pagdating sa Harper's Ferry. Lumilitaw ang Floridian mula sa maikling lagusan papuntang B.O. Railroad Bridge sa kaliwa. Ang tulay ng Winchester at Potomac ay tumatawid sa Potomac. Tanaw ang Harper's Ferry sa kabila. Sa kanan, paikot na dumadaloy ang Potomac pahilaga. Kahangahangang tanawin ito na makikita natin ng ilang minuto habang humihinto sa maikling plataporma sa unahan. Kapag may magandang tanawin sa Amtrak, laging may freight train na sumisira sa eksena. Kasabay ng pagbabagong Capitol Limited papuntang Floridian, dalawang malalaking pagbabago ang ginawa, paggamit ng single-level na bagon at pagdagdag ng tradisyonal na kainan. Ang Capitol Limited ay isa sa dalawang tren sa silangang United States na may superliner na bagon kasama ang auto-train superliners. Dalawang palapag ang mga silid o upo ang coach. Ang mga accessible na silid tulugan ay nasa ibaba. Kaya, para makapunta sa dining car, dapat umakyat sa makitid na hagdan ang mga pasahero na mahirap para sa mga nasa accessible na silid. Sa mga single level na bagon, lahat ay nasa iisang palapag, kaya mas madali ang paglalakad sa loob ng tren. Sabi ko, pagpunta sa dining car, pero sa Capital Limited, wala talagang dining car. Matagal nang gumagamit ang Capital Limited ng flexible dining menu ng Amtrak na parang microwave food lang. Sa totoo lang, hindi ito ang pinakamahusay. Oo, may ilang masarap na opsyon, pero malaking pagbaba ito kumpara sa tradisyonal na kainan. Sa paglabas ng Floridian, bumalik ang tradisyonal na kainan sa tren. Dumilim agad sa Pacific Potomac habang dumadaan kami sa kabundukan ng Allegheny at dahil maaga ang paglubog ng araw, hindi na namin makikita ang tanawin doon. Makikita mo ito kapag sumakay ka ng Floridian patimog kasi madadaanan ang karamihan ng bundok sa araw. Siguro dapat nating gawin yan sa susunod na video, pero ngayon maghapunan muna tayo. Steak at cake nga naman, hindi pwedeng mawala ang kombinasyong ito sa huling hapunan at sleeper train sa pagtatapos ng biyahe. Masasakyan ko na lahat ng sleeper train sa Estados Unidos at nakasama kita sa bawat isa sa mga biyahe. Pabalik na kami sa kwarto para matulog. Dahil sa sobrang calories, na food coma ako sa dulo ng ikalawang araw. Nagsimula ang ikatlong araw bago sumikat ang araw, konti lang ang lumipas matapos ang alas 6. Dahil inaasahan ang tren sa Chicago ng 8:45, natatapos ang almusal ng alas 8. May hindi magandang sorpresa ngayong umaga. Lahat ng banyo, pati pampubliko at sa loob ng tren ay sira at hindi gumagana. Nawalan ng vacuum ang septic system kaya kailangan naming gumamit ng banyo ng roommate o ng coach sa susunod na bagon. Hindi maganda ang simula ng araw, pero mabuti na lang at dito nangyari, hindi sa Florida.
Ayokong maabala sa problema sa banyo, kaya pumunta ako sa dining car para sa huling pagkain namin, almusal. Pinili ko ang fully loaded na omelette na may kasamang sausage, patatas at biscuit. Sino bang makakalimot sa kape at orange juice natin? Paano naman ang gandang sikat ng araw habang kumakain tayo? Kailangan nating pumunta sa coach cars para sa banyo, kaya bakit hindi natin subukan ang meron sa coach? Sa likod ng diner ang cafe na may maraming mesa para sa pasahero at bar na nag-aalok ng merienda, inumin at pagkain. Ang susunod na bagon ay ang coach class. Nakaayos sa dalawa-dalawa ang mga long-distance coach car ng Amtrak ay may mga upuang sobrang komportable. May malalim na recline bawat upuan, leg rest, tray table sa harap, saksakan, kurtina sa gilid at overhead na lagayan ng bagahe. May mas malalaking lagayan ng bagahe sa dulo ng bawat coach car. Lahat ng kailangan mo para sa komportableng overnight na biyahe ay nandito. Magkakaroon kami ng karanasan sa long distance coach class kapag bumiyahe kami ng overnight mula Savannah papuntang New York City sa mga susunod na buwan. May mga catenary wires na tumatakbo sa tabi namin sa kanluran ng South Bend, Indiana, pero hindi kami malapit sa Northeast Corridor at hindi rin kami malapit sa corridor ng Caltrain. Kaya ano ito? Well, ito ang South Shoreline. Ang South Shoreline ay isa sa ilang electrified na tren sa United States na nagdudugtong sa Millennium Station ng Chicago at South Bend, Indiana. Ngayon, sinabi ko na titingnan natin ang isang Viewliner isa para makita ang pagkakaiba ng luma at bago. At ngayon, ang tamang pagkakataon. Sa unang tingin, magkapareho ang Viewliner isa at mga bagong bagon, pero may ilang mahahalagang pagkakaiba. Simula sa shower, masikip ang stall pero Nagagamit naman. Hindi ko masasabi na sulit gamitin, pero nandyan ito kung talagang kailangan mo. Halos magkapareho ang mga roomette sa mga Viewliner dalawa. May dalawang upuan para sa araw at kama sa itaas sa gabi. Medyo komportable ang mga upuan gaya ng inaasahan sa Amtrak, pero medyo lumana ang asul na tela. Pareho lang halos ang mga kontrol at ilaw sa mas bagong modelo, pero madalas gamitin ang control pad. Gaya ng Viewliner dalawa, may natutupi ring lababo at salamin ang vanity. Sa ibaba, pero yon ang pinakamalaking pagkakaiba ng Viewliner isa at Viewliner dalawa. hindi ko personal na gusto ang in-room na inidoro, pero nirerespeto ko ang dahilan. May mga paserong mas gusto ang pribadong banyo kaysa pampublikong palikuran. Para sa paserong hirap gumalaw o ayaw lumabas ng kwarto para magpalikuran, perpekto ang in-room na inidoro. Ang mga kwarto ay may kaparehong kwento. Pareho lang sila ng laki kumpara sa Viewliner dalawa, pero 2.5 dekada na ang tandak. Hindi masama ang Viewliner, isa mas komportable pa rin ito kaysa coach. Pero kung may Viewliner, dalawa, mas pipiliin ko ang bago. Habang nawawala ang mga ulap, may lumilitaw sa abot tanaw, ang skyline ng Chicago. Matapos ang 2,100 milya at 2 gabing biyahe sa tren, natatanaw na ang Chicago. Matapos ang biyahe, malinaw na ang pagsasama ng dalawang tren ay nagbibigay ng kakaibang karanasan. Mahaba at minsang komplikadong biyahe, pero isa ito sa pinakakapanapanabik na train ride sa silangang United States. Ibinalik din nito ang tradisyonal na kainan sa long distance tren na para sa akin ay panalo. Matapos mong makita kung anong itsura sa loob, sasakay ka ba sa biyahe na ito mula Miami hanggang Chicago? Ipaalam mo sa akin sa mga komento sa ibaba. Unti-unting bumabalot sa amin ang Chicago Union Station habang humihinto ang Floridian sa dulo ng linya. Sa huling sulyap sa aming sleeper, lumabas na kami sa malamig na hangin ng Chicago. Himalang sa kabila ng napakasamang record ng Floridian, nakarating kami sa Chicago na 5 minuto lang ang late.
Panalo na naman para sa Floridian, patunay na magandang serbisyo. Pero wala namang kinalaman ang serbisyo doon, lahat dahil sa host, Railways. Panahon na para magpaalam sa Floridian. Anong paglalakbay yon? 46 na oras, 2,076 milya at hindi mabilang na mga ngiti. Salamat sa biyahe, Amtrak. Sigurado akong babalik ulit ako sa Floridian sa lalong madaling panahon. Saan pa mas mainam tapusin ang ganitong pakikipagsapalaran kundi sa Union Station ng Chicago? Kung nakarating ka hanggang dulo, gusto ko lang magpasalamat. Ang pagbabahagi ng mga ganitong paglalakbay ang paborito ko, kaya napakasarap sa pakiramdam kapag may mga taong nananatili hanggang sa huli at bago tayo magtapos. Maraming salamat kay Dylan Oaks sa Crystal City Photo at kina Rail Raider, Gamer at Atlantic Rail Media sa Gatorsburg Photos. Sila ay mga kahanga-hangang tao kaya pakiusap, magpasalamat kayo sa kanila sa mga komento sa ibaba at bisitahin nyo rin ang kanilang mga channel sa description. Pasensya na kung may nakalimutan ako, alam kong may grupong nagbabantay sa Gatorsburg. Sa susunod na linggo, babalik tayo sa Miami para tingnan ang Tri-Rail at Miami Central Extension, susuriin ang lumang linya, bagong serbisyo at koneksyon nito sa Miami Central Station. Kaya naman, kung bago ka lang dito, malaking pasasalamat ko kung pipindutin mo ang subscribe button sa ibaba. Libre lang ito at malaking tulong para masuportahan ang channel. Gusto kong magbigay ng malaking pasasalamat at shoutout sa aking mga tapat na patron at miyembro. Kayo ay kamangha-mangha at labis kong pinahahalagahan ang inyong napakalaking kabutihang loob. Kung gusto ninyong dalawa na mapabilang ang pangalan ninyo sa video o gusto lang talagang suportahan ang channel sa iba't ibang paraan, pumunta lang kayo sa mga link sa ibaba ng description. Sa ngayon, yun lang muna. Salamat sa pagsama at magkita tayo sa susunod.